Sa kilos nila Jen at Andrew, hindi mo agad mapapansin na may kulang sa kanila. Tulad ng marami sa atin, maaga silang naghahanda para magtrabaho. Sa right, kaliwete ako eh. Kahit visually impaired sila. Pag naglalakad po kami, ang iniiwasan po namin mga dumi ng tao, tsaka yung kanal po. May creek po kasi dito. Na pag nahulog po kami sa creek, diretso ilog po kami. Inaaral daw nila kung paano gumalaw sa tulong ng komunikasyon, pandinig at pandama. Malaya silang nakagagalaw nang walang tulong mula sa iba. Hindi umaandar, kuya. Dahan-dahanin lang natin. Hindi umaandar. Nakapark. Mapasok na siya. Opo. Salamat po. Yung pong pandinig po kasi, importante po siya sa katulad namin nagta-travel kasi naririnig po namin kung may dumadaang tricycle, motor o sasakyan po. O kaya pag mababangga? Pag mababangga na, ganun po. Kuya Dilaw po. Po. Dito. Legally blind si Jen. Nawala ang kanyang paningin noong siya'y 15 taong gulang. Biglaan po. So habang nasa stage at sumasayaw po ako, nawala po yung vision ko totally. Nalaman po na meron akong brain tumor na sobrang laki na, hindi na siya makukuha ng laser o ng radiation. Kailangan na po open skull surgery. Okay. So yun po yung nangyari sa akin. Nabulag lang po ako dahil sa brain tumor po. Si Andrew naman ay totally blind. Bulag na siya mula nang ipinanganak at walang naaaninag na liwanag. Habang lumalaki po ako doon ko na nare-realize na, oy, ba't ganon? Ba't ako, parang iba ako? Ba't sila kaya nilang makita yung mga bagay na hindi ko alam kung paano nila nagagawa. Tapos yun, dahan-dahan ko na pong nalalaman na meron pala akong kapansanan sa paningin. Malayo-layo ang babalik lalakarin natin. Sanali ka. Dalawang sakay ng jeep ang kailangan nilang bunuin para makapunta sa kanilang destinasyon. Memoryado na nila ang mga sakayan at babaan. Pero may ilang pagkakataon na naliligaw pa rin daw sila. Dali, naligaw tayo, kuya. Nasa kalsada tayo, promise. Na magpas po kasi, so yung pedestrian lane po, tatawid kami sa hindi tamang tawiran dahil nawala po kami sa pedestrian lane. Pag nakatawid naman na po kami, kabisado na po namin ulit. Ayun yung tawiran. Wait lang. Pwede na po. Salamat po. Parehong lisensyadong guro sina Jen at Andrew. Papasok sila ngayon kung saan sila nagtuturo at kung saan din sila unang nagkakilala. Estudyante noon ni Andrew si Jen sa Learning Center para sa mga visually impaired. Doon daw nagsimulang mabuo ang malalim na pagtitinginan nila sa isa't isa. Alam niyo, may kasabihan po sa English na sabi po nila, love at first sight. Pero sa inyo pong dalawa, paano po na-develop ang inyong feelings sa isa't isa? Parang everyday na nagiging magkasama, syempre nafe-feel namin na parang nagugustuhan namin ng isa't isa. Yun, tapos we became friends, tapos nagkaroon ng kaunting usap, ganun po. Tapos yun na po, eventually naging kami na nga po. At doon din nila napatunayan na mas maganda ang buhay na may katuwang. May kasama kaming isa pang visually impaired. Nanood muna kami ng sine. Tapos after ng movie, punta na kami sa school. Kaya lang yung ang distance po siguro mga isang block lang po ata yung distance .
Pero 3 hours po namin siyang hinanap kasi naligaw po kami talaga for 3 hours. Siguro kung iba yung makakasubok ng ganun, parang medyo pangit na experience yon. Pero na-enjoy Sa amin naman po, po namin. tinitake namin yan parang parang nakakatuwang pangyayari na nasubukan namin siya na Yes po. next time di mo na yun mauulit, or next time alam mo na yung gagawin mo kasi nasubok mo ng maligaw doon eh. Yan. Ayun. Pero ang importante, magkasama kayong ginawa yun. Opo. Yes Di ba? po. Na-experience yun. Magkasama po kami nahulog sa hagdan, nauntok. 2 taon na silang kasal ngayon at magkatuwang na rin sa pagiging guro. Magkaiba kami ng ugali, characteristic. Pero when it comes to advocacy, helping persons with disability, doon po kami nagkakaroon ng drive. Doon po kami nagkakaroon ng common denominator na, bilang tayo PWD, maganda kung ano yung nararanasan natin. Padanas din natin, most especially doon po sa mga talagang PWD, hindi lang po visually impaired, kundi lahat po na may disability o kapansanan na hirap po talaga.